get out of my house. Mula ngayon ay hindi na kita anak. Wala na akong anak na Alberto Montemayor. Layas! Leandro, huwag! Huwag! Eto. Eto. Pagsisisihan mo to. I will be better. Leandro Monte. Alberto! Alberto! Leandro, nag-iisa mong anak si Alberto. Nag-iisa mong anak na lalaki. Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Pagkakataon? Nakita mo ba ang tape Illuminata? Ang anak mo, parang asong bahag ang buntot. Tumatakas habang nilulusob ako sa Kapitolyo. Kung naging kaibigan ko na yan, siguradong itatakwil ko na. Anak ko pa! Noon pa man, alam mo nang mahina siya. Pero mahal ka ng anak mo. Mahal? Mangiiwan? Pag may gulo? Anong klaseng anak yan? Mabuti pa itong si Amanda. Kay babaeng tao. Andoon, may hawak na baril at handang ipagtanggol ang kanyang ama kung kinakailangan. Naging mabuti ako sa'yo, Leandro. Maraming mga bagay na hindi masisikmura ng ibang asawa, tinanggap ko. Para doon man lang. Para doon man lang pagbigyan mo ako. Pabalikin mo dito si Alberto. Ibalik mo dito ang anak ko. Saan ka pupunta? Itanong mo sa ama mo. Tinatanong kita ng maayos, sumagot ka ng matino. Hindi kita binabastos, Ernestina. Sinasabi ko lang ang totoo. Tinakwil na ako ni Daddy. Ano? Hindi ko na pala siya pwedeng tawagin nun, no? Sige na. Pinapalayas na ako ni Leandro Montemayor, eh. Paano? Ingat ba na? Nag-uumpisa na yung karma mo, Ernestina. Si Rosa Camila na naman ang iniintindi mo. Dahil natadawit siya sa mga pinaparatang kay Gov. Eh, lahat naman tayo damay doon, ah. Alicia, huwag kang mabahala sa kanya. Eh, kitang-kita matatag yung loob ng bata. Naku, kung minsan nga, sobra sa lakas ng loob yung anak mo, Alicia. Naisip ko, doon na kami ulit tumira sa Maynila. At doon, ilan lang kaibigan na nakakaalam na Montemayor siya. So naman, paano ko siya iwawalay kay Leandro? Lalo na alam ko kung gaano kahalaga sa kanya si Rosa Camila. Oh, mabuti naman kising ka pa. Oh, may problema ka ba? Ngayon, wala na. Wala na akong problema. Teka lang, akala ko ba ang saya mo pa nung isang araw lang yun ang sinabi mo sa akin, di ba? Ba't ganun, no? Sabi nga ng yaya ko nung bata ako, pag masaya ka, may masamang mangyayari sa'yo. Sinasabi din ba sa'yo yun? Alam mo, umiiyak ka na eh. Tama na ha. Mabuti pa matulog ka na, magpahinga ka na ha. Sige na, matulog ka na. Ay, naku, Mami. Muntik na nga ako maawa eh.
Kung hindi ko lang alam na masama talagang ugali ng Alberto na yan. Pare-pareho na pala kami ni Iluminada ngayon na may tinakwil na anak. Eh di si Alicia na naman ang bida. Papayag ba tayo nun? Ano ba ito ng mami mo? Hindi pa po. Hindi pa o hindi talaga? Kasi naman po, pag nagsabi ako sa kanya, hindi naman papayag yun eh. Dahil matatakot yun pag nalaman ni Daddy. Aba, huwag ka nang lumayo. Wala kang siguro mas takot pa sa akin. Tapatin mo nga ako. Kung hindi ko kayo tinulungan sa plano nyo ito, tutuloy nyo pa rin, ano? Bahala na. Thank you. Ika na. Ayun lang, pwede mo yan ha. Kasi pag hinanap ako, ang mapapagalitan si Tito Emil. Ako rin naman eh. May prayer meeting kasi kami mamayang gabi. Siyempre, kailangan nandun ako. Ikaw na ata ang pinakabatang politikong nakilala ko. Oo nga eh. Kasi nga, hindi ko na alam kung anong ginagawa ko eh. Pero buti naman, mababait yung mga kasama ng daddy. At nagsasagaan nila ako turuan. Kumusta ka na? Ito, okay lang. Doon muna ako kay Daddy. Magulo daw kasi. Suit mo pa din ah. Bakit ba tuwing nakikita mo na suot ko to, nagugulat ka? Eh, di ba ikaw nga nagbigay sa akin nito? Ano ka ba? Wala lang. Parang tagal kasi natin hindi nakita eh. Marami lang kasing nangyari. Pero hindi sa atin. Parang sa atin na rin kasi syempre sa mahal din natin sa mga buhay. Eh. Bago yan ah. Nagbigay sa'yo. Hindi gawa ko to. Panigurado lang ako sa posisyon ko. Alam mo, tinatanong din sa akin ni Daddy yan. Alam mo, Rosa Camila, gulong-gulo ako ngayon eh. Alam mo, may nabasa ako sa isang libro. Sabi, pag meron ka daw gustong sabihin sa mahal mo sa buhay at hindi mo kagad masabi yun, isipin mo na parang nakipagkwentuhan ka lang sa best friend mo. Tapos, Tapos di yun, masasabi mo na lahat ng gusto mong sabihin. Gusto mo subukan natin? sige. Sige, oh. Pumikit ka muna. Kasi di ba pag best friend mo, hindi ka nakakapagsinungaling. So masasabi mo na lahat. Oh. Game! Kasi, yung girlfriend ko, teka, kasi mawala si mami at si daddy. Punta ko pa si daddy sa kotse. Alala ko nung hinawakan ko siya, mainit pa siya. Tapos nakita ko pa yung dugo niya. Ganun pala yun. Sakala ko, hindi mawawala si mami nung una. Pero bago ko palang tanggalin yung respirator, alam ko nang wala na siya. Kaya, kasi yung girlfriend ko, yung daddy ng girlfriend ko, yung daddy mo kasi Rosa Camila ang pinaghinalaan ng gumawa nito. Hindi ko alam eh, paano na tayo? Bakit pa kailangan pa natin pahirapan ng sarili natin? Bakit hindi na lang natin itigil to? Bakit? Yung bang gusto mo? Hindi mo ba ako papapasukin? Kung may message si Daddy, hindi ako interesadong marinig. Hindi ako nagpunta rito para kay Daddy. Nagpunta ako dito dahil pinalayas na rin ako. Ano matutulong ko sa'yo? Gusto kong kausapin mo ang posisyon. Gusto kong lumapit ka sa kanila para sa akin. Bakit ako pa? Ikilala mo naman sila. Hindi nila ako pagkakatiwalaan. Baka isipin lang nilang pain ako ni Daddy para guluhin sila. Malay ko nga hindi yun ang intensyon mo at ginagamit mo lang rin ako. Tama ka. Wala akong preba para maniwala ka sa akin.
Naisip ko lang na tumakbo sa'yo dahil alam kong alam ang pinagdaanan ko. Pero, okay lang. Naiintindihan kita. Sige. Sandali lang. Pakiramdam ko pag tinuloy natin to, buong mundo kaaway natin eh. Ako, nagugulan lang naman ako sa kanila eh. Kung hindi ako nagugulan para sa nararamdaman ko, para sa'yo. Pero alam mong hindi dapat. Bakit? Yung ba nararamdaman mo? Carlito, pag nahusga ng daddy ko at nakulong siya, ibig sabihin nun ikaw ang nagpakulong sa kanya, hindi ba? Paano na? Ewan ko. Kung sa kanila, ayoko maghiwalay tayo eh. Di ba ang mga naghiwalay, hindi na nagmamahalan? Magiging iba tayo sa kanila. Gusto ko parati mo itong isuot at huwag na huwag mo itong huhumarin, ha? Sige. Parati kang susutin. Para kahit saan, kahit kailan, kahit may masabi man ako laban sa pamilya mo, basta suot ko to, alam mo hindi nagbabago yung pakiramdam ko para sa'yo. Ako rin. Hindi ko ito huhumarin. Magbabalikan pa naman tayo, di ba? Ewan ko. Teka, nagsasabi ko, shoot ko nga to, di ba? Maraming salamat po. Pasensya na po at ako rin nagulat sa bagong balita. Pero hayaan ko na siya magpaliwanag sa inyo. Narito po ngayon sa entablado, si Miss Lucinda Montemayor Adorable, na anak ni Leandro Montemayor. Hayaan ko na siya magpaliwanag sa inyo at magpakilala kung sino ang aming bisita. Dahil ngayon siya ay kabilang na sa atin. Narito po si Miss Lucinda Montemayor. Good evening po. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Mga kababayan, nandito po ang aking kapatid na dating right-hand man ni Leandro Montemayor. Si Alberto Montemayor. Yes, Ernestina. Hindi ka ba nakikinig ng radyo? Tinawag sa stage si Alberto at Lucinda. Sigurado ka ba dyan? Sigurado, pati si Alberto. Oh my God. Heaven help us. Malimbing! Malimbing! Hindi nga, kuya ko yan! Hoy! Edmund! Yan din pong galit na yan ang nagpapunta sa akin dito ngayong gabi. Kilala niyo ako bilang nag-iisang anak na lalaki ni Leandro Montemayor. Masakit po para sa akin ang gagawin ko ngayong gabi. Pero hindi na po talaga makayanan ng aking konsensya. At kailangan ko na akong sabihin sa inyo ang katotohanan. Na ang aking ama na si Governor Leandro Montemayor ang nagpapatay sa mga balyente!
po sanang iparating sa ating pinakamamahal na gobernador. Daddy! Please! Harapin mo na ang hustisya! Putulin na natin ang kaharasang namamayari dito sa ating bayan! Bumitiw ka na sa pwesto! Alang-alang sa kapayapaan ng San Dionisio! Leandro Montemayor! Ibagsak! 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 Ibagsak!